Okay. Tumayo muna po muna tayo. I'm requesting everyone to stand up. Ganda po nitong Jeremiah 29:11. Pero ito po ay TPT translation. Ayan, ganda. Ito po ay calling verse ko. Tsaka yung Luke 4:18 and 19. Ito po ay calling verse. Calling verse ko. At nakikita ko po sa buhay ko ito. At ito'y makikita mo rin sa buhay mo. Ito'y para sa ating lahat. Sabi mo, ang ating babasahin ay para sa ating lahat. Basahin po natin. Here's what Yahweh says to you. I know all about the marvelous destiny I have in store for you. Sino naniniwala doon? Marvelous destiny ang inihanda ng Lord sa iyo at sa akin. Sabi ko po, marvelous destiny ang inihanda ng Lord sa iyo at sa akin. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Nagsisimula pa lang siya sa'yo. Sino ang naniniwala roon sa marvelous destiny? Maganda ang pangarap ng Diyos natin sa'yo at sa akin. Say amen. Marvelous destiny for everyone. Tingnan mo yung katabi kung ayan ay nakangiti. Marvelous Sabi ni Yahweh. Siguro sasabihin nyo, ganun ba? Parang hindi maganda ang taong 2025 ko. Sasabihin ko sa'yo, magmamanifest ito sa'yo ngayong taong ito. Makakabawi ka. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, makakabawi ka. Buhay ang Diyos. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. May magandang inihanda ang Lord sa'yo. Say amen. Si Lord ang nagsasalita. Naniniwala po ba tayo? I know all about. Sabi ni Lord, alam ko lahat. Akong may alam na lahat, magagawa kong lahat. Sabi ni Lord, para sa iyo. Sa ikabubuti mo. Woohoo! Kita nyo gayong mag-asawang yan. Nagsimula sa wala. Bangkarote ang negosyo. Aba ngayon, 2 na ang bagong sasakyan. Pinaunlad ni Lord ang negosyo. Bangkarote nang dumating dito. Pati katawan, bagsak. Mula katawan, inayos ni Lord, pati negosyo at buhay, pinagpala ng Lord. Sabihin mo, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nangako, I know all about. Hindi mo alam. Ang alam mo lang, marahil gumawa ng mali o gumawa ng konting tama, pero alam ni Lord lahat. At magagawa ni Lord lahat ayusin ang hindi ayos. May patutunayan, sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, matindi ang patutunayan ng Diyos sa buhay mo. Ngayon taong ito, I know all about the marvelous destiny I have in store for you. Sinong naniniwala? Hindi pa tapos si Lord, aayusin niya ang hindi ayos. Dadagdagan niya ang kulang. Gagawa ng paraan ang Lord para maayos ang lahat. Pumalakpak sa Panginoon, yes! Jesus' name. I know all about the marvelous destiny I have in store for you. A future planned out in detail. Wow! Ganyan tayo kalalaga kay Lord. Yung ating kinabukasan, alam na ni Lord na ito ay sa pabuti, sa paganda, sa paayos. Ang buhay natin sa pasagana. Hindi pa tapos si Lord. A future planned out in detail. Si Lord ay perfect magplano. Sino nagtitiwala sa perfect God? Perfect ang plano ni Lord sa'yo. Ginugulo lang ng kaaway, pero aayusin at pagagandahin ni Lord. Mamaya, mas maniniwala kayo sa 6 na tao sa Biblia
kung paano pinakialaman at inayos at pinaganda at nangyari ang magandang destinasyon ng Lord sa buhay nung 6 na taong ipapakilala ko sa inyo mamaya. My intention is not to harm you. Wow! Sabi ni Lord, my intention is not to harm you. Ang intention ni Lord ay hindi ka para saktan, hindi para pahirapan, hindi para ipasama, but to surround you with peace. Wow! Ang gusto ni Lord ay magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya huwag kang liliko sa kaliwa o kanan, straight forward, moving forward to the calling of God, aligning our will to His will. Maganda ang plano ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka. My intention is not to harm you. Sino naniwala ron? Hindi gusto ni Lord na ikaw ay mapasama. Ang kaaway lang ang may gusto. Huwag kang papayag. Kung merong nadapa, ibabangon ni Lord. Kung may lumayo, hahatakin ni Lord, kagaya ng tupa, ibabalik. God will make a way. My intention is not to harm you. Pag tayo nagkakaloob, hindi para tayo nakawan o agawan. Ang intention ni Lord not to harm, but for us to be blessed. Habang tayo ginagamit ng Lord, hindi para tayo parusahan, hindi para tayo kuhanin sa pamilya, kundi tayo pagpalain. May kausap pa ako. Mamaya, upo na kayo. Maya. My intention, ito ang plano ng Lord. Basahin natin. My intention, sabi ni Yahweh, is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity, and to give you a beautiful, sabihin natin, I have a beautiful future. I have a living hope. Buhay ang Diyos sa buhay ko. Maganda ang pangarap ng Diyos sa buhay ko. Kaya ang aking pangarap ay isinasubmit ko sa pangarap ng Lord. Pangarap ng Lord ang winewelcome ko ngayon taong ito. Itaas ang kamay. Ang pangarap mo, Lord, not to harm me. Your intention, Lord, is not to harm me, but to give me a wonderful future, to give me and to surround me with peace. You are welcome. Welcome natin. You are welcome, Holy Spirit, in this year 2026, minute by minute, second by second, wherever I am. You are invited, Holy Spirit. Bow down. You are invited, Holy Spirit, to rule, to move, to reign in my life, to reign, to rule in my business. Salamat, O God. Your intention in my life is not to harm me, but to give me a wonderful future, to surround me with peace. Your intention for me, O God, hallelujah, is to surround me with peace and to make me prosperous. Salamat, magaganap ito. Wonderful future. In Jesus' name. Winelcome ba natin si Holy Spirit? Sino ang magkakaroon ng wonderful year 2026? Sabihin mo, ako yon. I have a wonderful year 2026. God will gonna surround me favor. Come on, open your mouth. God will gonna surround me with His favor. God will gonna surround me with His peace. Open your mouth. Anong gusto mong mangyari ngayon 2026? God will gonna return ano man ang nawala sa'yo. Kayang ibalik ni Lord. Sino rito ang naagawan? Sino ang nawalaan? At naniniwalang kayang ibalik ni Lord ng higit pa sa nawala. Say amen. Ano raw ang plano ni Lord? Not to harm. Kaya ang aking pong title, New Beginning to Everyone. New Beginning. Sabihin mo, huwag kang mag-alala. You can begin again. Sabihin mo sa iyong katabi, you can begin again.
Palakpakan natin si Lord. You can take your seat. Ito po ay aking magagawing series. Hindi ko po natapos kanina. Maganda pa lalo. Hindi ko natapos. My topic, new beginning. Ang Lord lang ang perfect. Ang perfect and holy God ay kasama natin. When we failed in some areas of our lives, God is there para tayo makabawi. Makabawi sa ating relasyon, sa Diyos, relasyon sa ating kapwa, sa negosyo, sa ating mga pagkukulang. At dito may kukwento ako sa inyo na iba't ibang karakter sa Biblia kung paano kumilos ang Lord para tulungan tayong bumangon, umangon, mag-move forward to the next level. Sino ang naniniwala? God wants us to move forward to the next level. Ang naamin talaga magaganap. Sabi ko, God wants us to move forward to the next level. Sino magle-level up dito ang relasyon sa Lord? Magle-level up ang kanyang blessing. Magle-level up at mag-i-increase ang joy galing kay Lord. Say amen! Romans 8:29-30. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. Alam na ni Lord. Noon pa man. Taas nga ang kamay na alam mo na ikaw ay kanyang anak. Tingnan mo yung katabi, baka hindi niya alam. Alam ni Lord na noon pa man kung sino ang kanyang magiging anak. Sabi ng Romans 8:29, sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Matulad. Anong ibig sabihin ng matulad? Na tayo mabago. Yung karakter natin ay mabago ng mabago hanggang makawangis ni Kristo. Yan ang disenyo ng Lord. Sino uli rito mga pinili ng Lord? Ang pinili ng Lord ay sa pabuti. Ang pinili ng Diyos ay sa pabago. Ang pinili ng Diyos ay palapit ng palapit kay Lord. Ang pinili ng Diyos ay hindi para pahirapan, kundi para pasaganahin ang buhay, pasayahin ang buhay. Say amen! Anong sabi ng ating binasa kanina? My intention for you is good. Not to harm you, but to surround you with peace. And to give you wonderful future. Sino uli rito naniniwala ang gusto ng Lord for you to have a wonderful future? Magpasalamat ka ngayon kay Lord. Sige, pasalamatan mo kay si Lord. Kung sinasabi mo, naniniwala ka, ang gusto ni Lord not to harm you, to surround you with peace. Pero bakit bakit ang mga tao hindi nagkakaroon ng peace? Dahil may ginawa. Huwag kang mag-alala. Kung may nagawa kang mali, walang perfect. Magpakumbaba ka lang at magbago sa tulong ng Panginoon. Sabi ko, magbabago ang bawat isa sa biyaya. Sino ang ating kapatid? Ang Panginoong Hesus, sabi rito. Ang purpose ng Lord sa mga pinili niya ay maging kawangis ni Kristo, itinalaga niyang matulad sa kanyang anak. Na si Jesus, andiyan ba tayo? Magandang plano at purpose ng Lord. Verse 30, kaya ang mga taong pinili niya noong una, ay tinawag din niya. Nasaan ang mga pinili? Tinawag ka para ibahagi mo si Kristo. Tinawag ka para mag-alaga. Tinawag ka para maging disciple maker. Tinawag ka para ikaw ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nasaan ang tunay na anak ng Diyos? Kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Masaya po ba tayo? Kaya mga taong pinili niya noong una pa, noon pa man, di ka pa ipinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Umanap ka ng sasabihan niya. Sabi mo, hindi ka pa ipinanganganak, pinili ka ng Lord. Ikaw ay pinagkapili-pili ng Panginoon.
Si Lord ay hindi nagkamali nung piliin tayo. Kaya nga ang buhay natin ay sa paganda at sa payo, sa pabago. Say amen. Hindi mo yan kaya. Hindi mo kayang baguhin ang sinuman. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Hindi ko kayang baguhin ang sinuman. Hindi ko kayang baguhin ang asawa ko. Hindi ko kayang baguhin ang mga anak ko. Hindi ko kayo kayang baguhin, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Ang pwede lang bumago sa iyo at sa akin ay ang banal na Espiritu Santo. At mula nang tanggapin natin si Jesucristo, nanahan na dyan si Holy Spirit na siyang bumabago. Sabi ko po, nananahan sa iyo si Holy Spirit na siyang bumabago. Si Holy Spirit na nagpapagaling. Pakita mo naman na yung mukhang ikaw ay masaya dahil si Holy Spirit ay nasa iyo. Nasa atin si Holy Spirit masayang-masaya tayo. Amen. Kaya mga taong pinili niya noong una pa, ay tinawag din niya. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay niluwalhati rin niya. Nasaan uli ang pinili ni Lord? Lumundag muna ng ano at ang iba yung napapagayon na. Tayo muna. Sisimula pa lamang. Ilundag ng isa, dalawa. Sabihin mo, buhay ang aking Diyos. Pinili ako ng Diyos para ako ay pagpalain. Hindi para pahirapan, hindi para mapasama, kundi ako'y para mapabuti. Magbigay ka ng give 5. Ano kang tawag doon? High five. Give 5. High five. Nangongopya lang ako sa narinig ko. Mali pa. High five. Sige, magbigay ka ng high five. Narinig ko yan sa apostle Sabihin mo, ang plano ng Lord sa akin para mapabuti ngayon taong 2026. New beginning. Sino rito ang nagsasabing kasama ko ang Lord para sa bagong buhay? So you can take your seat. Yan. Pinatayo ko muna kayo at may humahapa ikaaga pa. Peace! Surrounded tayo ng peace. New beginning often speak of God's new work. May bagong gagawin ng Lord sa buhay mo. Sino naniniwala ron? Transformation through Jesus Christ and hope for the future. Pag sinabi natin new beginning, may transformation gagawin si Lord. Sino yung handa sa transformation na gagawin ni Lord? Sino yung handa sa bagong kilos ng Holy Spirit? Sino yung handa para sa pag-asa sa kinabukasan? 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay pa. 1, 2, 3, go. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Binago na siya. Ulit. Ako ay na kay Kristo na. Sabihin mo kung na kay Kristo ka na. Ako ay na kay Kristo na. Ako ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Humanap ka ng sasabihan. Sabi mo, ako ay na kay Kristo na. Deklara mo. Diyan po natatalo ang kaaway. 1, 2, 3, go. Declare it. Ako ay na kay Kristo na. Wala na ang dating pagkatao. Ako ay binago na niya. Ano sunod? Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa akin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Tumayo ka at humanap ka ng sasabihan mo. Sabihin mo, ako ay na kay Kristo na. Wala na ang dating pagkatao. Ako ay binago na niya. Ito ay ginawa ng Diyos sa akin. Ako'y na kay Kristo na. Declare, declare. Ako'y na kay Kristo na. Wala na ang dating pagkatao. Iba na ako. Nabubuhay na si Kristo sa akin. Ginawa ito ng Lord. Pinapanumbalik niya ako. New beginning. This is new beginning. Huwag mo nang upo. May kasunod. Maganda yung kasunod.
Pinapalumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ako'y masaya doon, yung nagawa kong kasalanan nung year 2025, hindi na raw binilang na kasalanan dahil ako'y na kay Kristo na isa ng bagong nilalang. Kayo ga? Tayo yun. Basa uli. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao, bilang ako sa Kanya, hamagitan ni Kristo, hindi na ibinibilang na laban sa akin ang aking mga kasalanan. Burado na. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, yan ang nagawa ng pagkapako ni Kristo. Minsan lang ipinako ang Panginoong Yesus, bayad na ang kasalanan natin, past, present, and future. Palakpakan natin si Jesus. Yan ang buhay na pag-asa na meron tayo kay Christ bilang anak. Ikaw ba kapag ang anak mo'y nagkasala, sabi mo, hindi na kita anak. Hindi ha. Tutulungan mo pa. Higit ang Diyos. Ang Diyos, pag samasamahin man ang kabutihan ng mga tao, higit ang ating Ama sa langit, mapagmahal. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang inihanda ng Lord sa iyo sa akin ngayon taong ito ay the best. The best. The best. Pinatawad ka na. Nung tayo humingi ng tawad, pinatawad na tayo ni Lord. Celebrate the goodness of God. Let us celebrate the goodness of God. Sabihin mo ulit, new beginning. You can begin again. Sabi mo siyang katabi, you can begin again. May buhay tayong pag-asa sa Lord. You can take your seat. 6. Sabihin natin 6. Nasaan na? 6. Ining, 6. Yan. Okay, alert lang kayo dyan. 6 examples in the Bible who experience new beginning. Meron sa Biblia na 6 na tao, bagamat higit pa sa 6. Ito lang ang ibibigay kong example sa inyo para maniwala ka that you can begin again. Kailangan, hindi ko lang po na ituloy dahil wala na tayong time. But you need to forget what is past. 6 example in the Bible who experience new beginning. Number 1, si Saul na naging Pablo. A persecutor of Christians who had a dramatic encounter with Jesus on the road to Damascus, transformed into the great apostle, demonstrating radical new beginning through divine intervention. Describe his blinding experience and commission by Jesus. Meron po ba dyan sa lobby na hindi pa na-attend kanina, kita. Hindi ka pa na-attend. Punta ka, pasok ka sa loob. Si Saul ay naging Paul. Si Saul na persecutor ng mga Kristiyano ay naging apostle. Imagine mo ang gawa ni Lord. Na-enkwentro ni Saul sa road of Damascus si Jesus. At mula noon, si Saul na dating persecutor, si Saul na dating nagpapakulong ay nabago dahil ni Kristo. At si Kristo ay hindi nagbabago. Kung nagawa niya kay Saul na maging Pablo, kay Saul na masama ay nabago dahil ni Kristo, sayo, sa ating lahat, sa mga tao, kaya pa rin gawin ng Diyos ang ginawa niya kay Saul na naging Pablo at naging apostol dahil hindi siya nagbabago. Palakpakan natin si Lord. Kaya kanyang baguhin.
Nabulag si Saulo, 3 araw. Ginawa ng himala ng Lord. Nagkaroon ng radical transformation. Walang kinalaman ang tao sa pagbabago ni Saulo. Si Lord ang nakialam. Ang Diyos na nakikialam, nag-intervene, ay buhay na Diyos. Aayusin at aayusin niya ang hindi ayos sa ating karakter. Kaya niyang kumilos sa sino mang ipinagpe-pray natin. Kaya niyang kumilos sa buhay natin. Sinong naniniwala roon? Ang Diyos ni Saul, ang Diyos ni Pablo, ay Diyos natin. At hindi siya nagbabago. Meron ka bang hinihiling kay Lord na mabago? Negosyo'y umunlad. Kayang paunlarin ni Lord. Karakter ay mabago. Ginawa niya na kay Pablo. Nawala ay ibabalik. Kayang-kaya ni Lord. Sino naniniwala? Kayang-kaya ni Lord. Ang imposible sa tao ay kaya niyang gawing posible. Say, shout hallelujah. Number 2. At doon nagsimula si Pablo ng totohanang pagbabago hanggang naging apostol. Kapatid, uulitin ko, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya niyang patunayan sa iyo na ang destiny mo ay maganda. Ang purpose mo ay magaganap pa rin. Padalawa. Pero bago ang number 2, 2 Corinthians 5:17. Therefore, ito lang po ang kailangan nating itanim sa isip natin. If anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Sino nakipagkasundo kay Lord? Taas ang kamay. Ang nakipagkasundo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Si Lord ang gumagawa. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. 2 Corinthians 5:17, if anyone, ang hindi lang nababago ay ang hindi pa totoong nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Pero ang totoong nag-surrender, magmamanifest ang salita ng Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Salita po ng Diyos, hindi babalik sa Kanya ng hindi mangyayari. Nangyayari sa akin, nangyayari sa iyo. Amen. Nababago ka. Wala nang lumang pagkatao. Hindi mo yang kaya. Si Holy Spirit ang gumagawa niya. Kung totoong nag-surrender ka ng buhay. Ano lang ang kailangan? Surrendered life. Surrendered life. Taas ang kamay na ikaw ay surrender na ang buhay kay Lord. Isa ka ng bagong nilalang. Makikita mo ang manifestation ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Padalawang example. Sino po yung ating unang example? Paul. Si Saul ay naging Pablo, naging apostle ni Kristo. Ganyang kumilos ang Lord sa buhay. Yung kayang ginawa kay Pablo, ay yun din kaya ang gagawin niya sa aking padalawang ikukwento? Hindi. Iba ang ginagawa ng Lord sa buhay ko, iba rin ang ginagawa ng Lord sa buhay mo. Are you listening? May iba-ibang, lahat tayo pinili, pero may iba't ibang pagkatawag. May tinawag bilang pastor, may tinawag bilang kingdom financer. Sino kaya rito ang kingdom financer? May tinawang evangelist, pero lahat tayo'y tinawag bilang disciple. Disipulo, followers. Number 2 example. Sino yung number 1? Saulo. Nabulag. Naging Pablo at naging apostol. Nabago. Binago ni Kristo. Nag-intervene. Padalwa. Abraham. Si Abraham, ang totoong original na pangalan niya ay Abram. Pero dahil siya ay naging ama ng bansa, ng iba't ibang nation, naging Abraham. New beginning.
Abraham called from his homeland to a new land. Nagsimula si Abraham ng pagbabago nung lumipat siya sa bagong pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. New land. That God would show him starting a new lineage. Genesis 12, 1-3. The Lord said to Abram, sabihin natin Abram, pero ngayon po siya ay naging Abraham mula nung patunayan ni Lord na siya ang ama ng lahat ng lahi sa lahat ng bansa. Kung paano sinabi ni Lord dito po sa Genesis 12, the Lord said to Abram, go from your country, iwanan mo ang iyong bansa, your people and your father's household to the land I will show you. Sumunod si Abraham. At siya'y naging, sabi ng Panginoon, kung paano nakikita mo ang mga bituin sa kalangitan na hindi mo kayang bilangin, ganyan magiging karami ang iyong saling lahi. Ikaw at ako, nung makipagrelasyon kay Kristo, tayo'y naging Abraham seed at ang blessing ni Abraham ay dumadaloy sa iyo at sa akin. Because we are connected to Christ. Sino uli dito ang pinili ni Christ? Sino ang mga pinili at tinawag? Sino ang pinili at tinawag at pinapaging banal? Ang iba hindi na naamin, maiparinig mo yan sa kaaway. Sino rito ang mga pinili? Parinig mo sa kaaway na pinili ka. Sino rito ang pinatawad na ni Lord? Sino rito ang pinaglaanan ni Lord ng bagong buhay? Ng magandang future? Sabi mo siya ang katabihan ng tingin mo sa akin, masaya o malungkot? Kaganda-ganda ng naririnig, dapat masaya tayo. Si Abraham, pinangakuan ng Lord at nangyari. Ikaw, may pangako ang Lord sa iyo, Jeremiah 29:11, mangyayari. You will be surrounded with God's peace. God's intention for you is not to harm you, but to give you wonderful future. Sabi ko, wonderful future. Wonderful future to everyone. Woohoo! Huwag ka lang liliko sa kaliwa o kanan. Straight ka lang sa gusto ng Lord. Number 3, Moses. From an infant saved by Pharaoh's daughter to a prince, running away and finally the leader and deliverer of Israel from Egypt. Si Moses po ay nakalagay sa basket para hindi makasama sa ipapapatay ni Pharaoh. Pinapapatay ni Pharaoh ang mga bata. Kasama si Moses, pero iniligtas ng kanyang ina, inilagay sa basket. Imagine nyo, infant nakalagay sa basket ay nabuhay. Why? Gusto ng Lord na matupad ang pangarap niya kay Moses. At gusto rin ni Lord na magtupad ang maganda niyang pangarap sa iyo. Ano man ang gustong pinipilit na gawin ng kaaway sa iyong ikaw ay ibagsak, 7 ulit ka mang madapa, 7 ulit ka mang bumagsak, ikaw ay still ay babangon, sabi ng Book of Psalms. Babangon at tatayo. Hindi ako nakarating doon Sa 1 linggo ko yan sasabihin Hawakan ni Lord ang iyong kamay. Bangon! At kung inaakala mo, sa panahon ng pagsubok, nag-iisa ka dahil nakita mo sa buhanginan ay iisang pares ng paa, ang totoo, karga ka ng Panginoon. Paa ng Lord ang nakita mo sa buhanginan, ikaw bilang kanyang anak ay karga-karga niya at ikaw ay kino-comfort niya at sinasabi niya sa'yo, mahal na mahal kita. New beginning.
Si Moses, infant pa lang, parang si Jesus. Rejected na. Moses, infant pa lang, parang si Jesus. Pinagpaplanuhan na ng hindi maganda. Sa buhay mo ba nakita mo parang ang kaaway pilit na pinaplano sa iyo hindi maganda? Sadya namang hindi magandang plano ng kaaway. Pero ang plano ng Diyos sa iyo ay magaganap pa rin. Tingnan mo si Moses, bata pa. Si Jesus ganun din. Si Jesus, bata pa. Nagbaba si Herod nang papatayin lahat ng bata. Kasama si Jesus. Pero hindi naganap. Parang si Moses, nakalagay sa basket, naging prinsipe doon sa kaharian ni Pharaoh. Why? Kinupkop. Si Moses ay kinupkop ng anak ng hari ng Parao. Kailangang may mag-aalaga. Binantayan ng kanyang ina si Moses habang nasa basket. Tiningnan kung sinong kukuha. Andiyan ba kayo? Nakita nung ina, aba, ang anak ni Pharaoh ang kumuha. Ako ay magpipresentang ako ang mag-aalaga. Tinan mo, ang galing ng Lord. Tinanggap yung kanyang ina at yung kanyang ina ang nagpalaki. Doon sa palasyo. Kaya lang may dugong. Si Moses ay may dugong Israelita. Pinagtanggol niya ang Israelita. Pinatay niya ang isang Egyptian. May nakakita sa kanya. And he ran away. Hindi perfect si Moses. Like you and me, we are not perfect. Nagkakamali. And Moses ran away with fear. Hanggang nakarating siya kay Laban. And to make the long story short, one day, na-enkwentro ni Moses in the burning bush. Nagliliyab ang bush. Pero hindi nakakatupok. Kilos ni Lord, na-enkwentro ni Lord. In-enkwentro ni Lord si Moses. Moses. Tanggalin mo ang iyong sandals. Ibig sabihin, magsisi ka. This is a holy place, sabi ni Lord. Inengkwentro ng Panginoon si Moses in the burning bush. Nagliliyab yung bush, pero hindi nakakasunog. Kagaya ni Saul na naging Pablo, inengkwentro ni Lord Jesus si Saul. Nagkaroon ng transformation. Ganon din kay Moses. At si Moses na pumatay, naging murderer, binago, nagkaroon ng bagong buhay at inilabas ang mga Israelita sa Egypt. Tumawid sa dagat na pula, dala ang tungkod at nakaranas ng himala. Ikaw, ano man ang nagawa mong pagkakasala, ikaw ay magsisi, magbalik loob sa Panginoon. Meron ka pa rin authority bilang anak. Naring pa rin ang himala ng Diyos sa buhay mo. Nariyan pa rin ang pagpapalang inilaan ng Lord. Magaganap ang purpose ng Lord. Bakit ka buhay? Bakit kanya naging anak? Bakit tayo pinili niya? Magaganap pa rin ang purpose ng Lord sa buhay mo. Kagaya kay Moses. Kagaya kay Saul. Sabi mo sa iyong katabi, magaganap pa rin ang magandang purpose ng Lord. Basta ang alam ko, tayo palangit. At dahil ang langit ay lugar na banal, na may banal na Diyos, tanggapin mo na araw-araw babaguhin ka ni Lord. Masaya? Masaya? Araw-araw babaguhin tayo ni Holy Spirit? Payag? Pamalakpak ang payag. Kasama ako. Babago na babago. God calls him from the burning bush to lead his people out. Naganap pa rin. Imagine mo, bata pa, wala pang lakas para lumaban at ipagtanggol ang sarili. Infant, nakalagay sa basket, iningatan ng Lord. Naririyan ang protection ni Lord. Kaya buhay ka pa. Hindi pa tapos si Lord. Magaganap pa rin ang magandang plano niya sa'yo. Amen.
Walang perfect. Lahat tayo nagkukulang. Ang mahalaga, binibigyan tayo ng chance ng Lord na makapag-make up, makabawi. Sabi mo sa'yo, katabi, huwag kang partner. Sabi mo, partner, pababawiin tayo ni Lord. Ngayon taong 2026. Higit tayo magiging masaya. Sabihin mo naman, higit tayo magiging masaya at masagana. Talapakan natin si Lord. Amen! Sinong unang binago ni Lord for the new beginning? Si Saul na naging Paul. Sino yung padalawa? Si Abraham. Naging Abraham, naganap sa kanya ang pangako ng Lord. Father of all nations. Patatlo, Moses. Siya ay may threat. Gusto siyang patayin. Nasa basket. Pero nailabas pa rin niya at naganap ang gusto ng Lord na ilabas ang mga Israelites sa pagkaalipin sa Egypt. Pang-apat, si David. A shepherd boy who became king. Pero nagkasala. Sin greatly. Siya ay naging murderer and adulterer. But repented and was forgiven, leading to psalms of repentance. Makinig kayo. Pang-ilan na po? Pang-apat. Sino po ang kilala niyong hari o bago naging hari, ay pinatay si Goliath? Anong pangalan? Sino rin naman ang sinasabi ng Biblia na naging murderer at adulterer? Si David din. Si David ay malakas ang loob dahil siya ay trained sa mga leon. Kinukuha niya mga tupa sa bibig ng mga leon. Ganun katindi ang training ni David. Kaya naman, noong panay ang pagre-ridiculed ni Goliath sa mga Israelites, tumayo si David. Ako ang lalabang kay Goliath. True enough, napatay niya si Goliath. Hindi sa magitan ng kanyang lakas, kundi sa magitan ng sagot naman kayo. Ano po? Anong meron ng isling? Bato. Because of his faith. Malakas ang loob because he know who the Lord is na nasa kanya. And then, siyempre, siya ay pinagmalaki na dahil pinatay niya si Goliath, di marami ng natutuwa sa kanya. Ang ginawa ni Haring Saul ay nainggit hanggang siya ipinahabol, pinapatay. Gustong ipapatay pero hindi nangyari. Meron kasing disenyo ang Lord kay David. Parang sa iyo, gusto kang talagang ibagsak pero hindi ka babagsak dahil we belong to the unshakable kingdom. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, palangit tayo, palangit. Mababago tayo, amen. God is creating a Christ-like character. So, hanggang yung pangako ko ng Lord na siya magiging hari, naging hari, eto na. Nung siya hari, nasa labanan ng kanyang mga sundalo at siya ay nasa Terehas. Anong Terehas? May kausap ka ako? Teres. Nasa Teres. Ayan na nga ang mahirap eh. Nasa labanan ng kanyang mga kawal. Siya naman ay nasa idle moment. Nasumpungan niya si Bathsheba. Nagandahan. Bakit siya naging murderer? Pinadala niya ang asawa ni Bathsheba sa labanan at ipinapatay. Kaya siya naging murderer. Bakit? Kinalunya niya si Bathsheba. Sino si David? Born again. Born again. Hari.
ng Diyos kagaya mo at kagaya ko. Tama? Maganda ang pangarap ng Lord sa kanya. Sumemplang lang siya. Sa iyo at sa akin. Magandang pangarap ng Lord. Gusto ni Lord tayo mapabuti. Ang plano niya, intention niya is not for us to harm. Ayaw niya mapasama tayo. Kaya lang tayo ay may free will. Hello? Ano sa Tagalog ang free will? Kalayaang pumili. Si David, naging David na eh. Si David, pinili niyang mga lunya. Siya ba'y ipinush? Walang nag-push. Samantalang siya ang pumatay kay Goliath. Siya bidang-bida sa mga tao. At siya'y hari. Ang hirap maging hari. Naganap pagiging hari. Pero hindi kalooban ng Lord na siya'y mga lunya. Hindi kalooban ng Lord na siya'y pumatay. Ginawa niya. Pinili niya. Napasama. Pero yung ba ang plano ng Lord? Natin, hindi. Para sa atin, bilang Kristiyano, ang plano ba ng Lord tayo mapasama? Ang tayo ay maagawan, mawalaan? Hindi. Pero may mga wrong decision tayo. Yan po'y nasa bandang huli pa eh. Nasa bandang huli pa. Ito po'y series. Aligning our will to His will. Pero huwag kang mag-alala. May magandang nangyari. Ganyan ang ating Diyos na pinaglilingkuran na pumili sa iyo at sa akin. Anong magandang nangyari kay David? Na siya'y nangulon niya? Hindi. Hindi yung maganda. Na siya'y naging murderer? Hindi yun maganda. Mula sa pangit niyang naranasan, may patatlo pang pangit, pang lalo pang matindi. Namatay ang kanyang anak kay Bathsheba. Siya'y nag-ayuno. Hiningi niyang mabuhay ang kanilang anak. Namatay pa rin. Pero nung mamatay, siya'y bumangon at na-realize niya, siya'y nagkasala. Kaya ang panalangin niya sa Panginoon, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Take not thy Holy Spirit from me. Nanalangin siya nung mamatay ang kanyang anak. Patay na, wala na magagawa. Kung may nangyari sa iyong hindi maganda, nangyari na eh. Move forward. Ano po sinabi ko? Nangyari na eh. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Move forward. Yan po si David. Nangyari na eh. Halimbawa, sa iyong pamilya, merong hindi magandang nangyari na. Huwag nang magsisihan. Just move forward, trusting in the Lord at all times. Nandiyan ba tayo? Magtiwala sa Panginoon. Harapin, ayusin, mag-repent. Tinanggap ni David ang kanyang pagkakasala. Ang panalangin niya, Lord, huwag mo hayaan na ako'y iwanan ng banal na Espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan, bunga ng iyong kaligtasan. Huwag mo nga hayaang maalis sa akin o huwag mo akong iiwan, Holy Spirit. Panalangin niya ni David. Natuwa ang Diyos nung si David ay magsisi. Natuwa. At si David lang ang isa sa nakalagay sa Biblia na alam ko na sinabi ni Lord, you are a man of my heart. David became a man of God's own heart dahil mula sa kasalanan, siya ay nagsisi at bumalik sa Panginoon. At ang Book of Psalms, halos lahat ay siya ang sumulat. New beginning. You can begin again. Huwag mong ikukondina yung sarili kung ikaw ay nagkamali o sino man. Nangyari na eh. Magkaisa, tulong-tulong na ibangon ng nadapa. Nandiyan ba tayo? Tatay, nanay, ate, kuya. Sino man sa pamilya ang nagkamali,
Huwag mong ididiin. Iabot mo yung kamay. Sama-sama kayong magtulungan. There is power in unity for God's glory. Iwasan ang sisihan hanggat maaari. Tulungan ng isa't isa. Dahil yan ang nangyayari kay David. Tinulungan ng Panginoon. Ang maganda lang kay David na nasumpungan ng Panginoon. Kaya siya maging a man after God's own heart. Mula sa pagkakasala, siya'y nagsisi. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Siya'y bumalik sa Panginoon. At nag-surrender totally ng buhay sa Panginoon. Kaya lahat halos ng Book of Psalms, siya ang author. Palakpakan natin si Lord. New beginning, sabihin mo sa iyong katabi, new life in Christ. New beginning this year. New hope. New blessing. Sino naniniwala roon? Yan ang gusto ng Lord. That you will be surrounded with God's peace. Tulungan mo. Yung nagkamali, tulungan natin. Naalala ko, may nagkwento na siya daw ay halos inabot na ng 11 take sa bar exam. Pag sinabing bar exam, ito ay sa law. On the 11th take, finally, nakuha niya, nakapasa siya. Hindi siya sumuko. Nagtiwala sa Lord. Sabihin mo rin sa iyong kaliwat kanan, never, never give up. Hindi ka i-give up ni Lord. Never lose hope. Natuto ba tayo sa buhay ni Paul? Sa buhay ni Abraham? Nang pangarap ng Lord kay Abraham ay naganap? Pangarap ng Lord kay Moses? Walang makakahadlang sa pangarap ng Lord sa atin. Amen. Number 5. Sabi ng Psalms 51, a prayer of deep repentance and a plea for a pure heart after his sin with Bathsheba. Yan ang ginawa ni David. Kaya siya'y naging napakalapit kay Lord. Kasi sobrang nagpakumbaba si David. Sino rito ang tatanggap ng riches, glory, and honor? Because you are humble. Pangako yan ni Lord. Proverbs 22:4. Kasaganaan, buhay na walang hanggan, karangalan ang ibibigay ni Lord sa mga mapagpakumbaba. Kung nagkamali, magsisi. Kung nagkamali, magpabago. Kung magkamali, umamin. Magpabago sa Lord. Riches, glory, and life, honor and life will be yours this year, 2026. Sabi ko, will be yours. Will be upon me. Proverbs 22, verse 4. Yan po'y pinangahawakan ko. Kaya I keep on reminding myself to be humble. Na every time, naku, kagaling, naku si Lord John. Ko-anointed si Lord John. Bago ako matulog, lahat, Lord, ikaw yon sa mga nakikitang nagawa ko ito, malakas ako, protected ako, ikaw yan. Sabihin mo nga ngayon kay Lord, Lord, credit is all yours. Lahat ng nakikitang mahusay, maganda, mabuti, nababago ako, kayo yun, Holy Spirit, credit is all yours. Palapakan natin si Holy Spirit. Number 5, Joseph. Joseph sold into slavery by his brothers. Ibinenta siya. Pero bago siya ibenta, itinapon siya sa balon. Kaya lang sabi nila, hindi naman tayo magkakapera dito sa ating ang sabi niya, napaka-dreamer nitong ating kapatid na ito, kala mo na may kung sino. Nainggit ang magkakapatid. Pinagkaisahan niyang inggit na yan, pumapatay talaga eh. Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang inggit. Dahil ikaw naman ay blessed din, i-bless ka ni Lord, ba't ka naman maiinggit? Itong mga kapatid ni David, na inggit kay David. Pinagkaisahan ba naman
na itapon sa balon. Tapos may patay na yung dugo, sabihin natin sa ating amay, sinakmal ng leon. Tinan mo gaya mga inggitera. Sabi niya, walang pera. Sabi nila, walang pera. Kapag itinapon natin sa balon, ibenta na lang natin. Ibinenta si David. Si Joseph. Ibinenta si Joseph. O di, si Joseph napapunta doon kay Pharaoh, King of Egypt. Sold. Si Joseph ay napapunta doon sa anak ng hari o doon kay Bathsheba, kay Potiphar. Doon. Ang asawa naman ni Potiphar ay maganda. Ay si David ay makisig. Sino ka naman makisig? Lahat kayo, baka naman may papili pa kayo pa mainggit. Makisig si David. Si Joseph. Makisig si Joseph. Natipuhan ng asawa ni Potiphar. Si Joseph may balabal. Ngayon, isang araw, itong asawa ni Potiphar inakit si Joseph. Inakit. Huwag niyo na akong sabing tipong parang nang aakit, ha? Hindi ko kayang gawin. Inakit. Kayo na mag-gesture kung paano nangangakit. Inakit ng asawa ni Potiphar si Joseph dahil makisig, matipuno, gwapo. Natipuhan ng asawa ni Potiphar. Nasaktan dahil tinalikuran ba naman? Tumakbo si Joseph. Palayo, hindi palapit ha. Palayo. Nakuha ang balabal. Ginawa ng istorya. Nugang saklap. Itinapon na sa balon ng magkakapatid. Naging alipin pa doon sa hari ng Pharaoh. Tapos ganun pa. Tinutoksoy nung siya'y tumakbo. Hindi naman niya pinatulan. Nakuha ang balabal. Anong sabi nung asawa ni Pharaoh? Mahal nare, aring balabal ni Joseph, ay katunayan na gusto niya akong halayin. Nagsinungaling na. Di ipinakulong. Nugang saklap ng buhay ni Joseph. Hello? Maganda pang buhay natin. Amen. Wala namang kasalanan. Tayo, may mga nangyayari hindi maganda dahil sa ating pagkakasala. Wala na umamin. Si Joseph, yung naranasan niya, wala naman siyang ginawang mali. Tama. Ano gang mali niya sa kanyang mga kapatid? Wala. Baga naman siya pinagkaisang itapon sa balon. Mula sa balon, ipinagbenta. Di nagkapera magkakapatid. Di ngayon si Jose naroon na sa palasyo. Ito na may nagustuhan naman ng asawa ng Potiphar. Siya nakabalabal, nakuha ang balabal. Ginawa ng istorya. Di ikinulong. May kasalanan ka po sa Jose. Wala. Ano kayang mararamdaman ni Jose? Ano ka naman saklap siguro? Sabi ni Jose, ano ka saklap na nangyayari sa akin? Wala naman siyang kakampi. At tapos dun sa kulungan, may tinulungan siya. Hindi naman naging totoo ang pangako sa kanya. Pero mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. To make the long story short, na bago na nakita ng Lord na ikaw, Jose, ang karapat-dapat kong ilagay na governor sa Egypt. Dahil kita ko, sabi ng Lord, kita kong magkakaroon ng taggutom. Pero sa lugar mo, Jose, dadalhin kita doon bilang governor at doon sa lugar kung saan ka naroroon, Jose, ito ang plano ko, magiging masagana. At alam niyo, naging masagana nga. Si Jose, napakatalino, nag-imbak ng imbak doon sa Egypt ng mga pagkain ay nagkaroon ng tagutom. Eto ngayon.
Nung magtaggutom, ang magkakapatid na nagtapong kay Jose ay gutom na gutom na gutom. Kasama ang ama. Walang pagkain. Sino lang ang may pagkain? Ang pinagpalang ng Diyos na kanyang anak. Kagaya mo, pinagpala ka. Gutom na gutom, itong nagkasundong magkakapatid, gutom na gutom sila. Narinig nila, doon lang may pagkain kay Jose na ating itinapon. Parang siguro sinasabi, ayaw kong lumapit, baka tayo mapagalitan lang. Baka nga tayo patayin pa. Pero hindi. Si Jose naging governor ay nagsabi sa kanya mga kapatid, pumunta kayo dito, pupunuin ko ang inyong sisidlan. Ano ang perspective ni Jose? Ang ganda. Kalabo ng iyong ginamit. Gawin mong pula para malinaw-linaw. Di nga ako marunong yan eh. The Lord bless you. Di nga ako marunong gumamit yan eh. Sige, gawin mong pula. Yellow eh. Para. Genesis 50:20. Anong sabi? Anong sabi ni Jose? Si Jose ba, halika kayo't nabatuhan ko kayo? Hindi. Halika kayo't papapatayin ko kayo? Hindi ginawa ni Jose. Walang galit. Sabi mo siya, ang katabi, kumusta ka? Sa gumawa sa iyo. Na? Gusto mo ng pagpapala at bagong bagay ngayong taong ito? Sino may gusto ng bagong pagpapala ngayong taong ito? Tularan natin si Jose, hindi gumagante. Tularan natin si David, humingi ng tawad. At naging pagpapala siya. Pinagpalang lubos si David, pinagpalang lubos si Pablo, pinagpalang lubos si Jose. Ikaw na at ako ang kasunod na pagpapalain ng Lord. Palakpakan natin si Lord. Woohoo! Sino yung sunod na pagpapalain ni Lord? Umamin lang tayo pag may pagkakamali. Sabihin natin, Lord, baguhin mo ako. Ano nangyari? Sabi ni David, o ni Joseph, sabi sa kanya mga kapatid, mga kapatid ka, you intended for me to harm me. But God, sabihin natin, God. Bida si Lord kay Jose. Bida ba si Lord sa'yo? Anong intention ng magkakapatid kay Jose? Patayin. Mapasama. Sino mang nag-iisip sa'yo mula sa kaaway o sino mang tao na nag-iisip sa'yo at sa akin na mapasama, ito'y mababaliktad ang iisipin at gagawin ni Lord. Ikaw ay lalong pagpapalain. Ikaw ay lalong iaangat ang buhay. Ikaw ay lalong makakabawi. Sino naniniwala? Lumundag ka, sabi mo, yes! Lundag! Yes! Magaganap sa akin. 1, 2, 3. Sabay-sabay tayo. Ano mang plano ng kaaway, hindi ito mangyayari. Ang magaganap sa buhay ko ay ang plano ng Diyos. Yes! Woo! Palakpakan natin si Lord. Kitang-kita natin sa likod ng mga magkakapatid ni Jose ay ang kaaway. Malinaw, matalino si Jose. Napabuti si Jose. Inihanda na ni Lord si Jose. Ikaw, ako ay inihanda na ni Lord para magkaroon ng good future. Sabi mo sa iyong wonderful future sa ating lahat. Ay, ang Ama sa langit ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang may-ari sa iyo at sa akin. Kapatid, ang may-ari sa iyo at sa akin ay may-ari ng ginto at pilak. May-ari ng langit at lupa. Creator of heaven and earth. Siya'y makapangyarihan Diyos, siya ang ating Ama. Lumundag at pagsabi ng, Hallelujah! Woo! Sino rito ang tuwan-tuwa? Dahil ang Diyos ni Jose ay Diyos natin.
At hindi siya nagbabago. Number 6, Zacchaeus. A hated tax collector. Taga-BIR. Noon pa pala ang mga tax collector kinamumuhian, pero hindi na ngayon. Nasa life office. Nakalagay sa Biblia tax collector kinamumuhian, si Zacchaeus. Pero binago ni Lord. Ang mga BIR sa Batangas mababait. Ha? Ha? Ay, may nakikinig mga tax collector. Zacchaeus, a hated tax collector who encountered Jesus, repented and pledged to give half of his natanggal, of his possessions to the poor. Anong nangyari? Si Zacchaeus ay pandak. Sabihin natin, may pandak ka din. Si Zacchaeus po ay pandak. Kaya ang ginawa ni Zacchaeus, umakyat sa punong sikamoro para magpapansin kay Jesus. Nung si Jesus ay dumadaan sa dami ng tao, ay si Zacchaeus ang nakita. Kasi alam ni Lord yung puso niya na gusto niya nang magbago. At dito alam ni Lord sa kaharap ko ngayon kung sino na ang gustong mabago. Ako lang ang nakataas ng kamay. Alam ni Lord kung sino na ang gustong mabago. Taas ang kamay. Thank you, Lord. Yun ang nakita ni Lord kay Zacchaeus. Siya'y pandak, intentionally umakyat sa puno. Nagpapansin kay Lord. Sabi mo siyang katabi, partner, magpapansin ka naman kay Lord. Kung akala mo hindi ka magpapansin ka. Gumawa ka ng intentional act of faith. Act of faith po ni Zacchaeus. Siya po'y kinamumuhian ng mga tao dahil siya'y nangungulekta ng labis. Pero gusto niya nang mabago. Sino rito? Hindi ka perfect. Ikaw ay may mga pagkakamali noong taong 2025. Pero ngayon, nagdedesisyon ka magbago. Say hallelujah! Sabi mo, sa iyong katabi partner, gusto ko na mabago. Ikaw ga? Sama-sama tayo sa pagbabago. Lahat tayo. Ikaw naman. Alam nga namang ako laang. Tayo lahat. Amen. Gusto kong mabago. Amen. Marami pang babaguhin. Sabi mo siyang katabi, sa akin marami pang babaguhin. Bagamat marami nang nabago, pero marami pa rin. New beginning ngayong taong 2026 para ang Lord ay umani ng parangal. Ano nangyari kay Zacchaeus? Napansin ni Lord. Zacchaeus, baba. Pupunta ko sa bahay niyo. Ang galing na na. At mula noon, si Zacchaeus at ang kanyang pamilya ay naligtas. At sabi ni Zacchaeus, Zacchaeus stood up and said to the Lord, 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 here and now I give half of my possessions to the poor. Nagsisi si Zacchaeus, inamin niyang nakuha siya ng labis. Tax collector. Pero inamin. Sabi mo sa iyong katabi, partner, amin na. O pinuntahan ni Lord yung bahay. Buong sambahay naligtas. Sino rito ang gusto ang buong pamilya ay maligtas? Magpabago tayo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ituloy natin next week. Yun ang last, ano? Yun ang last. Next week. And Jesus responded. Ito pala, may respond si Lord. Sabi ni Lord, Luke 19:9, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Ang totoong anak ni Abraham, lahi ni Abraham, mapagpakumbaba.
umaamin pag nagkakamali. Sino yon? Tunay na anak ng Diyos. Sino ang naniniwala, ang Lord ay hindi pa tapos sa'yo, kayang-kaya kanyang pagpalain, kaya-kaya kanyang baguhin. Yumuko ka muna at pumikit habang paparito ang ating worship team. Yuko at pumikit. Sabihin mo, Lord, salamat sa aking mga natutunan. Tunay na ikaw ay nagmamahal sa amin. Tunay na ikaw ay ang plano mo sa akin. Napakaganda kagaya ng 6 na halimbawa sa Biblia. Gustong patayin, pangit na ang plano ng mga tao, pero ginawan mo ng paraan na ito'y gumanda. Salamat, Lord, gagawan mo ng paraang maging maganda ang buhay ko ngayon taong ito. At sabihin, patawarin mong sarili mo, patawarin mong iba. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sa iyong mga pagkakamali, humingi ka ng tawad. Pinangunahan mo, Lord, huwag kang mag-alala. Kayang ayusin, Lord. Ang imposible sa tao ay posible sa Panginoon. New beginning. Nangyari na ay nangyari na. Harapin ngayon ang bukas kasama ang Lord. Huwag kang magmamalaki. Alsin mo ang pride. Magpakumbaba ka, riches, glory, and honor. Napakabuti ng ating Lord. Sobra. Kung bakit ibinigay niya sa atin ang 6 na halimbawa, ay para tayo ma-encourage na ang Diyos ay buhay. Magaganap pa rin ang maganda niyang plano sa iyo at sa iyong pamilya. God will make a way. God will make a way. Naniniwala ka ba? Mahal na mahal ka ng Lord? Naniniwala ka ba? Ikaw ay anak ng Diyos. You are called, you are chosen. You are justified and sanctified. You have a wonderful future. Kung naniniwala ka, hindi pa tapos ang Lord sa iyo. Naniniwala ka, ang Diyos ay mapagpatawad. Ang nangyari na, move forward to the next level. Trust in the Lord. At sabihin mo ngayon na mahal mo ang Diyos. Na ikaw ay hahakbang, moving forward to the next blessing, to the higher level blessing, receiving yung pangako ng Lord sa iyo. Tumayo ka ngayon, matapos mo magsisi, matapos mo isurrender, tumayo ang magsusurrender ng buhay. Tumayo ang nagsasabing, mas mahal mo ang Diyos kaysa sarili mo. Mas mahal mo ang Diyos kaysa mga nawala sa iyo. Mas mahal mo ang Diyos kaysa kanino man. Sama-sama natin sabihin, I just wanna say I love you. Say I love you. Yes, Lord. Alam ko, ito yung gusto mong marinig sa I amin. just wanna say I thank you, Lord. Nagpakilala kayo sa iba't ibang tao, All the things sa 6 na tao sa Biblia. in my life. Nagpakilala kayo sa amin na kayo makapangyarihang Diyos. Kaya narito, we want to say that we really love you, Lord. Lord, And I offer you my love. Naririnig mo ngayon ang lumalabas sa bibig ng bawat isa, Lord, I'm willing, Lord, to do your will. to your will. Sige, open our mouth. I give it all Give it all to you, my Lord, Lord, my King. my King. Here I am. Here I am. I will serve you more. Taas natin ating kamay at sabihin natin, here I am. Here I am. Use me for your glory. Here I am. I will praise your name. Here I am. I will do what you want me to do. Because my life is yours. Because my life is yours. All for you alone. From the top once again, I just wanna say I love you, Lord. I just wanna say I love you. Oh, I just wanna say I thank you, I Lord. just wanna say
Kami, O God, ay nakaliban mula sa year 2025. Narito kami sa year 2026. You've done in my life. Here I am. Here I am. I will serve you. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. I am willing, Lord, I am willing, Lord, to do your will. to your will. I give it all, I give it all to you, my Lord, my King. my King. Here I am. I will follow you. Natutuwa si Lord sa naririnig sa atin. Hallelujah. Here I am. Use me for your glory. Yes, oh God. Here I am. I will praise your name. Here I am, Lord. Here I am. I will do what you want me to do because my life is yours. I'm for you. Mga kalalakihan. Sige, sabihin ng kalalakihan kay Lord. Here I am. I will praise. Here I am. I will do what you want. Cause my life is yours. Sealed by the blood of Jesus. Magaganap. Mga kababaihan tayo. Hallelujah. Here I am. Use me for your glory. Here I am. I will praise you. Umani kayo ng parangal ngayong taong ito sa aming buhay. I will do what you want me to do because my life is yours. I'm for you. Sama-sama, all together, habang tayo na kayo ko. Hallelujah, here I am. Here I am. Use me for your glory. Yes, oh God. Here I am. I will praise your name. Sealed by the blood of Jesus. I will do What you want me to do because my life is yours. my life is Yours. I'm for you. This is a declaration because my life is yours. My life is yours. I'm for you. For the last time, Lord, selyohan mo ito. My life is yours. I'm for you. Hello, God the Father, the Son, the Holy Spirit. We are yours forevermore. Sige, magpasalamat ka sa Panginoon dahil pinatawad ka. Magpasalamat ka, hindi pa siya tapos sa'yo. Magpasalamat tayo dahil mabuti ang ating Diyos. Ang Diyos na sumama at nagbago kay Saulo na naging Pablo na naging apostol. Ang Diyos na nangako kay Abraham at ito'y natupad, ay siya rin nangako sa iyo, ay siya rin babago sa iyo, babago sa atin. Ang Diyos na sumama sa kabila ng naranasan ni Jose at nagtagumpay si Jose ngayong taong ito, magtatagumpay ka, magtatagumpay tayo. Ang Diyos na sumama kay Jose, sumama kay Moses mula bata, ang Diyos na tumupad ng magandang pangarap kay Pablo, magandang pangarap kay Jose, magandang pangarap kay Abraham, magandang pangarap
Hallelujah, kay Moses. Magandang pangarap kay David. Magandang pangarap sa iyo. Ay Diyos, natutupad sa ating lahat. Lord, we honor you. Sige, sabihin mo, Lord, salamat. Di pa kayo tapos sa akin. Lord, salamat. Salamat, ibinangon mo ako sa pagkakadapa. Pinatawad mo ako sa aking pagkakamali. Pinalalakas mo ako. Salamat, Panginoon. Kagaya ni David, nagkasala man siya, naging a man after God's your heart. God's own heart. Panginoon, salamat, buhay ko'y pabuti. Sige, sabihin mo yan sa Lord. Salamat, makakabawi ako. Lord, makakapaglingkod ako. Lord, ang buhay ko'y sa pabuti. Ang buhay ng bawat isa pabuti, sa paganda. Ang maganda mong plano, wonderful future ay maganap sa bawat isa. Salamat, O God, pinatawad mo kami, pinatilinis. Salamat, nag-surrender ng buhay sa iyo at nagsabing, we are yours forever. We are yours forever. If we sell mo na yung kapangyarihan, magtatagumpay ang bawat isa. May wonderful future in this year 2026 ang bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon. You are faithful to do what you have promised, Lord God. Salamat, salamat. Sige, palakpakan natin si Lord. Salamat, salamat, O God. Kayo ang Diyos. Hallelujah, na nakita namin kumilos sa anim na example ay Diyos nakasama namin ngayong taong 2026. At sasabihin namin sa iyo, Lord, ito, habang kami magpapartik ng communion, cleanse everything with your blood. Benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ang tuloy-tuloy na mararanasan ngayong taong 2026. Sasabihin naman namin sa iyo, sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso, at lakas, buong isip at kaluluwa. kaluluwa habang manhinig ang paglingkuran At papurihan ka. From the top. Sama-sama tayo. Walang higit kami mamahalin, wala nang ang iba sasambahin. sasambahin dahil Ikaw lamang anak mahal, ang nagmahal sa amin ang utos mo ang aming susundin. Ibigin O Diyos ng higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran At papurihan ka. at papurihan ka. Banal mong tahanan, banal mo pangalan. Banal mong pangalan, itatas namin sa buong mundo. Ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas, tagapagligtas. Wala nang ang ibang mamahalin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip At kaluluwa. at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran